Ms. Lin. Ang pag-donate ng katawan ay isang seryosong desisyon. Bakit hindi mo kausapin ang iyong pamilya bago ka magdesisyon? Hindi na kailangan. Sa loob ng isang buwan, mangyaring magpadala ng tao para kunin ang bangkay. Lucy, nababaliw ka na ba? Sino ang nagsabi na pwede mong hawakan ang piano? Isa lang itong lumang piano. Ano ngayon kung masira pa? Bukod pa riyan, nagka-depresyon ako dahil kay Joseph. Hindi niya ako masisisi sa ganito kaliit na bagay. Lucy, itong piano na lang ang naiwan sa akin ng nanay ko. Paano mo nagawa yun? Joseph, aksidente akong natapunan ng kape, ang piano ni Stella. Akala ko hindi niya. Ayos lang. Aksidente lang yon. Isa lang naman itong piano. Bibilhan ko na lang siya ng bago. Bago. Nakalimutan mo na ba na itong piano lang ang natira sa akin mula sa nanay ko? Alam mo kung gaano ito kahalaga sa akin. Sinabi mo pa nga dati na walang ibang pinapayagang humawak nito. Si Lucy ba ay mas mababa pa sa alaala ng iyong ina? Tama na yan, Stella. Huwag ka nang maging walang katwiran. Pupunta ako sa music store at bibilhan kita ng bago. Joseph, sasama ako sa iyo. Ang mga nalulunod ay kumakapit sa dayami, habang ang mga umiibig ay nagduru. Palaging sinasabi ni Joseph na kasalanan niya ang depresyon ni Lucy at may utang na loob siya rito. Pero hindi niya alam na wala rin kami. Gaano katagal na natitirang oras? Kalahati na lang ng buwan ang natitira. Grasshall, ayos ka lang ba? Kailangan mo ba ng tulong ko? Freda, ayos lang ako. Ano to? Hall. Ang damit na ito ay siya mismo ang nagdisenyo. At kumuha pa siya ng mga pinakamahusay na manggagawa mula sa Islibay para gawin ito. Inaasahan niya na isusuot mo ito sa High Society Gala ngayong gabi. Hall, ang pagmamahal ni Hall sa iyo ay kasing lakas pa rin ng dati. Siya mismo ang naglagay ng lahat ng 521 diamante sa gown. Talaga. Makikita ng lahat kung gaano niya ako kamahal. Ngunit, kalimutan na yan. Tulungan mo akong magbihis nito. Opo, Hall. Wow, napaka-perpekto talagang mag-asawa sina Mr. and Mrs. Hall. Narinig ko na siya mismo ang nagdisenyo ng damit ni Mrs. Hall sa pagkakataong ito. Napaka-gentle. Joe. Naiinggit silang lahat. Akala nila perpekto tayong mag-asawa. Hanggat pinapahalagahan mo ako, lagi akong mananatili sa tabi mo.
Ngunit sa oras na hindi mo na ako pahalagahan, aalis ako ng hindi lilingon. At hindi mo na ako muling makikita. Stella, huwag mong sabihin yan. Walang kahit ano sa mundong ito. Kahit kamatayan, ang makakapaghiwalay sa iyo sa akin. Sa tuwing sinusubukan mong pahalagahan ako, nagkakaroon si Lucy ng problema. Ano naman kaya ang susunod? Hindi ba't si Mr. Hall ang nagdisenyo ng damit na suot ni Mrs. Hall? Bakit suot din ni MS Sanders ang parehong damit? Hindi ba si MS Sanders ang sekretarya ni Mr. Hall? Bakit pareho siya ng suot ni Mrs. Hall? You. Hindi ba't si Mr. Hall ang nagdisenyo ng damit na suot ni Mrs. Hall? Bakit suot ni MS Sanders ang parehong damit? Hindi ba sekretarya ni Mr. Hall si MS Sanders? Bakit pareho sila ng damit ni Mrs. Hall? Ay, Hindi mo ba sinabi na itong damit na ito ay nag-iisa lamang sa buong Johnbert? Stella, hayaan mong magpaliwanag ako. Stella, huwag mong sisihin si Joseph. Napakaganda lang talaga ng damit. Kaya ito ang ideya mo ng tea nag-iisa lang. Baka mali lang ang nakuha kong draft. Stella, hindi ko kailanman sinasadya na ipahiya ka. May isa pang gown sa kotse, kukunin ko. Joseph, bakit ka walang katapusang pasensya para kay Lucy? Bakit mo ako patuloy na sinasaktan para lang protektahan siya? Stella, hindi mo ba iniisip na nagiging unreasonable ka? Matagal nang tumigil si Joseph sa pagmamahal sa iyo, ang suot kong damit ang patunay dyan. Hanggang kailan mo itatago ang katotohanan sa sarili? Hindi mo maiintindihan ang pinagsamahan namin ni Joseph. Sa nakaraang 8 taon. Talaga. Kung gayon, paano mo ipapaliwanag ang mga marka na ito sa akin? Tingnan mo, dibdib ko, paa ko, tiyan ko, at... Bakit hindi mo sabihin sa akin kung anong bahagi ang gusto mong unang makita, Stella? Ipapakita ko sa iyo ang anumang gusto mong makita. Kaya pala siya naglakas loob na tratuhin ako ng ganito. Hindi nakakagulat. Sige, sabihin mo sa akin. Aling bahagi, ipapakita ko sa iyo. Gusto kong makita mo kung gaano ako kamahal ni Joseph, at kung gaano siya nahuhumaling sa akin. Stella, huwag kang paumanhin. Hindi ko talaga sinadyang isuot ang parehong damit sa pakiusap. Patawarin mo ako. Lucy, Hindi ganoon ang nangyari. isa lang naman itong damit. Walang pagkakamali ang karapat-dapat sa ganitong pagkapahiya. Joseph, nasabi ko na sa iyo, hindi ko siya tinulak. Malusog na malusog ka, pero pasyente siya. Bakit hindi ka lang maging medyo mas nakakaintindi? Ano naman kung pareho ang damit? Sapat na ba yun para siya ay pahiyain ng ganito? Nakakatuwa. Narinig ko na may depresyon si MS Sanders. Mukhang wala namang puso si Mrs. Hall. Joseph, may mga surveillance camera sa hotel. Tingnan mo man lang ang footage bago mo ako sisihin. Hindi na kaya ni Lucy ng dagdag na emosyonal na stress. Hindi mahalaga ang katotohanan. Ang mahalaga ay, nasasaktan siya. Joseph, halata na ang pagkiling mo kay Lucy. Hindi ko na kayang magsinungaling sa sarili ko. Hindi mo na ako mahal. Mrs. Hall, ayos ka lang ba? Mrs. Hall, Mrs. Hall. Stella, Hindi mo ba nararamdaman na responsable ka sa depresyon ni Lucy? Sige na, samahan mo siya. Stella, huwag kang magagalit. Masama yan sa sanggol. Ano? Pagkatapos mong mawalan ng malay, tinawag ko ang family doctor.
Stella, pagkatapos ng lahat ng ito, sa wakas magkakababy na tayo. Buntis ako. Bakit? Bakit darating ang kaligayahan sa mismong panahon na malapit na akong umalis? Ilagay mo dyan. Kayo tatlo, linisin nyo ang buong kusina mamaya. Stella, pasensya na. Tungkol sa nangyari sa gala, masyado akong naging malupit. Nagsimula ako nitong charity foundation, sa pangalan ng baby natin. Patawarin mo sana ako. Para sa baby natin. $100,000,000. Talagang mapagmahal kang tao. Sa totoo lang, gusto ko itong babe. Higit pa kaysa kay Joseph. Pero ang kalusugan ko, Joseph, Ino Sanders, anong ginagawa mo rito? Ako na ang bahala dito. Stella, bukod sa paraan na pakikitungo niya kay Lucy, hindi naman siya kasing walang puso tulad ng iniisip mo. Ang liwanag na huli na dumating ay hindi makakapagligtas sa namamatay na bulaklak. Hindi naman sa hindi ko mahal si Joseph. Pagod na lang ako. Hindi ko na kaya pang Pero, kung mawala sa kanya pareho kayo ng baby. Nang sabay. Natatakot akong hindi niya kakayanin. Talaga ba? Nakipag-ugnayan na ako sa isang psychiatrist. Darating siya sa John Bert sa loob ng 10 araw. Maghihilom ka kaagad. Joseph, iiwan mo ba ako dahil buntis si Stella? Kung ganun pala, ano pa ang saysay ng pananatili kong buhay? Lucy, nagkakaroon ka na naman ba ng isa pang episode? Punta na tayo sa ospital. Joseph, ayoko munang pumunta. Pangako mo sa akin, huwag mong ituloy ang baby, ha? Hindi ko na kaya. Pwede naman tayong magkaanak uli, pero hindi ko pwedeng hayaan na lang siyang Joseph, CJ. Okay lang ba sa'yo ang gatas? oo naman. Ang ref ay kumakatawan sa totoong buhay. Ang mga bulaklak ay kumakatawan sa romansa. Stella. Stella. Palagi kong inasahan na magkakaroon ka ng anak na babae. Dahil magiging kasing ganda siya ng iyong sarili. Pero, wala. Isipin natin na ito na ang ating maagang selebrasyon. Joseph, maaari pa ba kitang pagkatiwalaan? Ako na ang puputol ng cake. Stella, nakikita ko na. Talagang gustong ayusin ni Joseph ang inyong relasyon. Sigurado ka bang hindi mo sasabihin sa kanya ang totoo? Stella, nagsusumpa ako. Mamahalin kita habang buhay. Kung ipagkakanulo kita, hindi na kita muling makikita. Pakakasalan mo ba ako?
Tinutulungan ko lang siya. Natuparin ang matagal na niyang pangarap. Ayokong mabuhay kayo ng may pagsisisi. 8 na lang ang natitirang araw. 8 araw. Ano ang ibig mong sabihin? Kaarawan ng nanay ni Sally. Halika't kumain ng cake. Sige. Stella. Ayaw mong pumunta sa ospital. Kaya dinala ko ang doktor dito para suriin ka. Alam ko ang kalagayan ko. Paalisin mo ang doktor. Ikaw, nilason mo ako. Stella. Pasensya na. Pwede naman tayong magkaanak uli. Stella, maghintay ka lang ng kaunti pa. Kapag gumaling na si Lucy, magiging malaya na ako. Hindi na magiging hadlang. Sa pagitan natin. Lil Hall, handa na ang operating room. Hall, kailangan kong sabihin sa inyo na ang pamamaraang ito ay magiging mabigat para sa kanya. Pakialagaan siya ng mabuti pagkatapos. Aalis na ako. Dapat ko nang nalaman na magtatapos ito ng ganito, hindi ba? Joseph. Salamat sa pagputol mo mismo ng huli nating tali. Stella, nalaman ni Lucy na buntis ka at nawalan siya ng pag-asa. Hindi ko kayang panoorin na lang siyang Pasensya na. Kaya. Isinakripisyo mo ang anak natin para sa kanya? Joseph Hall, kahit ang tigre ay hindi kumakain ng sariling anak. Talagang bastardo ka. Stella, alam kong nasaktan kita. 7 araw mula ngayon. Ibibigay ko sa iyo ang Hall Group, pinaka-profitable na kumpanya sa harap ng buong Johnburg. Pakiusap, hayaan mong itama ko ito. Ha? Pagkatapos ng 7 araw, CJ, isipin na lang natin na ito na ang ating huling paalap. MS, Lint, natuklasan namin na. Kasal ka ngayon. Para matuloy ang iyong organ donation, kailangan namin ng pirma at pahintulot ng iyong asawa. Naipadala ko na sa iyo ang consent form. Joseph, gawin nating dakilang kaganapan. Ang ating huling pagpapaalap. Mga Ginoo at Gina, maligayang pagdating sa signing ceremony ng Empire Hotel. Ngayong araw, masasaksihan natin ang pagbibigay ni A. Hall sa Empire Hotel ng isang ari-arian sa ilalim ng Hall Group kay Imreth Hall. Mukhang talagang mahal ni Mr. Hall ang kanyang asawa. Ibinibigay niya ang pinaka-profitable na asset ng kumpanya. Ang Empire Hotel, na kumikita ng 1 bilyon kada buwan.
Siguradong nababaliw na si M. Hall para sa kanya. Ang pera ay kayang kitain. Ngunit ang tunay na puso ay bihira. Stella. Ang pag-ibig ay maipapakita rin sa pamamagitan ng pera. Kaya paniwalaan mo ako. Kapag sinabi kong mahal na mahal kita. Hello, Il Hall, may nangyari. Si Emma Sanders ay nasa rooftop. Nagbabanta siyang tumalo. Ano? Stella, gusto nang wakasan ni Lucy ang kanyang buhay. Kailangan kong umalis. Pasensya na. Sige na. Kung hindi, magsisi ka. Gayunpaman, bago ka umalis, maaari mo bang pirmahan ang kontrata? CJ. Stella, hintayin mo ako. Babalik ako. Sally, maaari mo ba akong dalhin sa ospital? Stella, hindi ba sinabi ni Mr. Hall na babalik siya? Maghintay tayo sa kanya. Stella, tingnan mo. Talagang pinuntahan ni Mr. Hall para iligtas siya. Anong nangyari sa kanya? Narinig ko, may nanakit daw ng puso niya. Kawawa naman. Sino ba yung lalaking iyon? Bulag na siguro iyon para saktan ang isang disente babae. Ang awa-awa talaga siya. Huwag kang tumalon. Ang ganda niya. MS, Sanders, huwag ka nang humakbang pa. Papunta na si Mr. Hall. Talaga. Opo. Paparating na talaga si Joseph. Opo. Hindi. Hindi siya darating. Lucy. Joseph, hindi sila nagsisinungaling. Dumating ka nga. Lucy, bumaba ka muna. Hindi mo ba ipinangako sa akin na hindi mo na ulitin yan? Sorry, Joseph. Nilalabag ko ang pangako ko. Kapag nakikita kitang kasama si Stella, hindi ko na kaya. Huwag kang lalapit. Hayaan mo na lang akong umalis. Kailangan mo akong paniwalaan. Nakahanap na ako ng doktor at gagaling ka rin agad. Pero ikaw lang ang gamot ko, Joseph. Naghalikan sila. Nailigtas niya siya. Naghalikan sila. Nailigtas niya siya. Sally. Oras na para umalis. Lucy, inililigtas kita. Dahil sa kalagayan mo. Iyan lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Kung magkaroon na naman ng problema si Lucy, lahat kayo ay matatanggal. Nakuha. Joseph. Lay. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat kapag wala na ako. Nasaan si Stella? Nemeth Hall. Sa tingin ko, umalis na si Imreth Hall kanina kasama si Miss Clarke. Umalis na si Stella. Bakit? Sa tingin ko, nanonood sila ng live stream. Naku! Nakita siguro ni Stella na hinahalikan ko si Lucy. At nagkamali siya ng akala. Hindi ito maganda. Kailangan kong ipaliwanag sa kanya. Lil Hall, may nangyari po. Nakita ito ni Freda habang naglilinis siya. Si Kimbra Hall. Si Imres Hall ay may stomach cancer. Ano ang sabi mo?
Stomach cancer na malala. 1 buwan na lang siguro. Sinabi rin ni Freda na may doktor na sumundo sa kanya. Si Kimbra Hall. Nagdo-donate ng katawan niya si Tilres Hall. Ang pinakamalaking takot ng 23 anyos na si Joseph ay ang hindi na muling mahanap si Stella. Ngunit simula ngayon, hindi na sila magkikita. Magiging okay lang si Stella. Nagalit lang siguro siya sa akin. Hindi. Pupunta ako para makausap siya. Joseph. Joseph, saan ka pupunta? Lahat ng sinabi mo, puro kasinungalingan lang, hindi ba? Umiba ka. Joseph Hall. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagdulot ng depresyon ko? Nakahanap na ako ng doktor. Tutulungan ka niya. Joseph. Paumanhin po, matutulungan niyo po ba akong humanap ng isang tao? Ang asawa ko, si Stella Len, dumating siya rito mga 1 buwan na ang nakalipas. Sir, pumanaw na si MS, Lint kalahating oras na ang nakalipas. Pumayag siyang i-donate ang katawan niya bago siya pumanaw. Siguro nasa departamento na siya. Stella, kung ito ang paraan mo ng pagpaparusa sa akin, tatanggapin ko. Pero hindi pa rin ako makapaniwala na iniwan mo talaga ako ng ganito. Pasensya na. Salamat po. Stella, may stomach cancer na siya. Kayo po ba si Mr. Hall? Opo. Nakikiramay po kami. Nandito po kayo para sa kanyang Certificate of Honor. Tama, halika na po kayo. Hindi. Hindi ito totoo. Okay na okay lang siya kagabi. Doktor, pareho kayong nagsisinungaling sa akin, di ba? Alam kong nagkamali ako. Pakiusap, patingin naman sa kanya, okay. Hayaan niyo akong humingi ng tawad sa kanya. Ito lang ang personal na gamit ang naiwan ni MS Lint. Naniniwala ako na makukumpirma nito ang kanyang pagkatao. Hindi. Impossible. Ano man ang mangyari, Mr. Hall, talagang nagpapasalamat kami sa ginawa ng asawa ni para sa medical science at sa ibang mga pasyente. Ang kanyang mga mata ay makakatulong para makakita muli ang 4 na tao. At ang kanyang katawan ay gagamitin sa pagtuturo sa medical school. Hindi ako makapaniwala. Nag-donate siya ng katawan niya, tama? Ibig sabihin, nandito pa siya. Dalhin niyo ako sa kanya. Kung hindi, hindi ko tatanggapin yan. Mr. Hall, you may not know this, but to keep the organs viable, once the removal is complete, they're immediately sent to patients in surgery. Since MS, Lint also donated her entire body. She's most likely at the medical school now. Medical school. Sa medical school, tama. Stella, hintayin mo ako. Dr. Fuller, huwag kang mag-alala, walang napansin ang lalaki. Okay, salamat. Stella, kakauwi ko lang sa bansa. At nakita na kitang hirap na hirap. Pero huwag kang mag-alala. Naitanggal ko na ang karamihan sa cancerous tissue sa katawan mo.
Ang kailangan mo na lang ay pahinga at paggaling. Hindi ka mahahanap ni Joseph. Ligtas ka na. Salamat. Stella, hindi ako makapaniwala na iniwan mo talaga ako ng ganito. Nasa loob ang asawa ko. Pakipasok naman ako. Joseph, ano ang ginagawa mo rito? Sally, nandito ka. Nasaan si Stella? Pakisabi, payagan mo akong makita siya. Mababaliw ako kung wala siya. Pwede ba, tigilan niyo na ang pagpapanggap? Pagpapanggap. Mr. Hall. Sa tingin mo ba, lahat sila tulad mo? Nagkukunwari kang mahal mo si Stella. Pero nandaraya ka kay Lucy sa harap ng lahat sa Junebirth. Hindi ganoon. Kaya kong ipaliwanag. Nagmamakaawa ako. Pakisabi, payagan mo akong makita si Stella. Kaya kong ipaliwanag ang lahat. Ipaliwanag ang nawala na si Stella. Pinirmahan mo mismo ang form ng pag-donate ng katawan. Kaya tumigil ka na sa pangungulit sa kanya. Hindi. Impossible. Ang pinirmahan ko ay ang hotel transfer agreement. Mr. Hall. Stella made it very clear na ayaw ka na niyang makita. Ayaw na akong makita. Hindi. Hindi gagawin ito ni Stella sa akin. Stella. Hindi ko maintindihan kung bakit mo gustong iwanan ako. Oktubre 8. Ito ang araw na na-diagnose ako ng cancer. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba kay Joe. Mahal ang bango mo. Hayaan mong yakapin kita sandali. Teka, kukuha lang ako ng gamot. Hindi na kailangan. Maliit na hiwa lang to. Okay lang ako. Mahal na mahal ako ni Joe. At ayokong lungkotin siya. Kaya, pumayag akong sumubok ng bagong gamutan. Pasensya na, MS, Lynn. Lampas na ito sa kaya kong gawin. Oktubre 20. Nabigo ang gamutan. Sa tingin ko, napansin na ni Joe na may mali. Mahal, anong nangyayari sa'yo? Halika na, dadadalahin na kita sa ospital. Oktubre 3. Sa huli, hindi nalaman ni Joe na may cancer ako dahil nilagnat si Lucy ngayon. Hindi totoo yan, Stella. Tinanong ko ang doktor noon, at sabi niya nasira lang daw ang tiyan mo. Nobyembre 8. Nawala na sa bilang ko kung ilang beses na iniwan ako ni Joe para kay Lucy. Joseph. Andito ka ba para sunduin ako? Stella, umuulan. Baka magka-episode si Lucy sa ganitong panahon. Tara na. Joseph, mahal mo ba talaga ako? Bakit hindi ko na makita, marinig, o maramdaman ang pagmamahal mo? Nobyembre 28. Tinapos ni Joseph ang buhay ng baby namin gamit ang sarili niyang kamay para kay Lucy. Kung totoo lang, kinamumuhian ko siya dahil doon. At sa tingin ko, hindi ko na siya kayang mahalin pa. Kaya, Joe, naaalala ko pa rin kung gaano kakabait noon. Ito na ang huli kong paala. Pasensya na. Kasalanan ko. Hahanapin ko na ang doktor. Kahit ano pa. Kailangan kitang makita sa huling pagkakataon.
Stella. Hintayin mo ako. Sir, okay ka lang ba? Sir. Hello. 911. Ito ay sa kanlurang bahagi. Bilisan mo. Ang simpleng salamat ay masyadong maliit para dito. Pero wala akong masyadong mayaalok ngayon. Kaya hindi ako sigurado kung paano pa ipapakita kung gaano ako nagpapasalamat. Iniispip ko na balikan ang dati kong karera. Baka sakaling matulungan kita ng kaunti. Okay lang ba sa iyo yan? Stella, kung handa ka nang makatayo ulit, nakakatuwa yan. Sigurado akong hindi magtatagal bago ka bumalik sa ospital. Mas magaling ka pa siguro kaysa sa akin. At sa huli, tutulong na lang ako sa'yo. Kung sa bagay, siguraduhing magpahinga ng marami habang nagpapagaling ka. Ang ilang pinsala sa mga organ mo, baka hindi tuluyang gumaling. Naman. At saka, salamat sa lahat, Zack. Walang anuman. Yan na ang pinakamaliit na maitutulong ko dahil gusto kita. Dr. Fuller, nagkaroon ng pile-up sa Cheville Road. Kulang kami sa tauhan. Pinagbilin sa akin ng direktor na ipaalam sa iyo. Naiintindihan ko. Stella, kung gayon. Ang pagliligtas ng buhay ang una. Isama mo ako. Sige. Okay. Doktor. Tulungan niyo kami. Pumunta kayo at tingnan siya. Doktor. Doktor. Ang dami niyang dugong lumalabas. Doktor. Tignan niyo siya. Bilisan niyo. Dalhin siya sa ET ngayon din. Stella. Mali ba ang narinig ko? Joseph. Nasa tabi na siya ni Lucy ngayon, di ba? Stella, nasikaso na ang pasyente. Nagpapagaling ka pa. Dapat kang magpahinga. Stella, pwede ka pang magbago ng isip. Alam kong voluntaryo para sa tulong medikal. Sa kabundukan ng ideya ko, pero hindi ko talaga alam kung ano ang kalagayan doon. Huwag kang mag-alala. Hindi ako aatras. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko, gusto ko lang gumawa ng isang bagay na makabuluhan. Pero ako, Tama na, andito ako para sa iyo. Di ba? Tara na. M. Hall. Kumusta na? May balita ba kay Stella? M. Hall, sigurado ka ba na nakita mo siya bago ka mawalan ng malay? Dahil lahat ng ulat na natanggap ko ay nagsasabing patay na siya. Buhay pa si Stella, sigurado ako. Patuloy niyong hanapin. Naiintindihan ko. Hello. Nandito na sila. Maligayang pagdating. Dr. Lint, Dr. Fuller, salamat sa pagpunta sa aming klinika. Sa ngalan ng lahat dito, salamat sa inyong suporta. Dr. Lowe, ano ang ginagawa mo? Nandito kami ni Stella para suportahan ang pangangalagang pangkalusugan sa kanayunan. Huwag kang mag-alala, kahit gaano pa kahirap ang mga bagay, hindi kami aatras. Magaling yan, napakabuti ninyong dalawa. Pakisuyo, pumasok na kayo. Joseph, hayaan mong tulungan kita. Ingat ka. Ang espesyalista sa depresyon ay ilang oras na sa Johnburg. Bakit hindi mo siya makilala? Joseph, sinabi ko na sa iyo, ikaw ang tanging lunas ko. Dagdag pa, wala na si Stella. Kami. Sino nagsabi niyan? Hindi patay si Stella. Joseph, kaya mo bang harapin ang katotohanan? Hello, Lel Hall, nahanap namin ang flight record ni Imres Hall.
Talaga? Stella, alam kong hindi ka patay. Buhay pa si Stella. Ang kulit niya. Imposible. Ayokong payagan siyang bumalik at sirain ang pagitan namin ni Joseph. Kumusta na? Kaya mo pa ba? Hanggat ginagawa ko ang mahal ko, hindi ako napapagod kahit gaano pa kahirap. Sa totoo lang, masaya ako sa buhay ko ngayon. Siya. Maraming pinagdaanan, di ba? Yung lalaki na iyon, matagal ko na siyang nakalimutan. Mula sa sandaling idineklara akong patay ng doktor. Natapos na ang anumang meron ka. Pero narinig ko. Inhalughog ni Joseph ang Junebirth. Naghanap ng mga palatandaan na buhay ka. Hindi na siya pakialam. Zack, gabi na. Dapat kang magpahinga. Stella, pasensya na sa pagbanggit sa kanya. Matagal lang kasi. Na mapagtanto na sa wakas ay binitawan mo na siya. Doktor, pakiusap iligtas ang anak ko. Nahihirapan siyang huminga dahil sa tinik ng isda. Maghintay ka rito. Kukunin ko si E.K. Fuller. E. Fuller. E. Fuller. E. Fuller. E. Aligned. Aligned. Nahihirapan huminga ang bata dahil sa tinik ng isda. Nandoon siya. Tara na. Molly, panoorin mo ng mabuti. Ito ang paraan ng first aid para sa pagkahapo. Kung sakaling mahirapan huminga ang isang bata dahil sa kung anuman, ito ang kailangan mong gawin kaagad. Nakuha ko. I-record ko ito para pag-aralan mamaya. Anak ko. Salamat, Dr. Lind, sa pagligtas sa anak ko. Okay na siya ngayon, pero dapat siyang ipatingin para sigurado. Tama iyan. Sumama ka sa akin. Ayos ka lang ba? Zack, nagawa ko. Isa ka ng tunay na doktor. Puntahan natin siya. Stella. Sa wakas, nakita rin kita. Stella, kahanga-hanga ka kanina. Naaalala mo nung nasa paaralan pa tayo? Ikaw ang laging pinupuri ng mga guro. Kung hindi ka naging housewife, mas lamang ka pa sa akin ngayon. Siguro ganyan na lang ang buhay. Pero, nabayaran ko na ang mga pinili kong desisyon. Zack, lagi mo akong inaalalayan. Sabihin mo pa ang tungkol sa iyo. Bakit ka umalis noon papunta sa ibang bansa? Stella. Ano nang meron? Zack. Ako ang kasintahan ni Stella. Pwede bang hiramin ko ang library card mo? Salamat. Sa tingin ko, medyo huli na ako. Hello, Profesor. Nagpasya na akong tumanggap ng karagdagang pagsasanay. Nasaktan ako. At ayokong makita ang taong mahal ko na mapunta sa iba. Kaya, umalis ako. Zack, Ayos lang ako. Sanay na ako. Bukod pa riyan, binigyan ako ng buhay ng isa pang pagkakataon. Para makuha siya muli. Nga pala, bukas ay bisperas ng bagong taon. Inimbita tayo ni Dr. Lo para sa hapunan. Ano sa tingin mo? CJ, Tara na. Zack, hayaan mo akong gawin iyan. Ayos lang. Pumunta ka na sa apoy para uminit. Kaya ko ito.
Zack, hindi ko alam na marunong ka palang magluto. Nagpapagaling ka pa. Kumain ka ng magaan. Dr. Lin, magpahinga ka na lang. Nasusunod naman namin lahat dito. Joseph, Sino nagsabi sa'yo na pwede kang pumunta rito? Lucy, ako ang responsable sa sakit mo. Hindi sa buong buhay mo. Joseph, narinig ko lang na buhay pa si Stella. Gusto ko lang humingi ng tawad sa kanya. Pakiusap, huwag mo akong paalisin, ha? Hindi ka gusto ni Stella. Ay, na. Ay, hatid mo na si Lucy pauwi. Opo, Ginoong Hall. Lima Sanders. Stella, ilang oras na lang. At makikita na rin kita. Handa na ang hapunan. Nasa mesa na ang lahat. Kumain na tayo. Maligayang bagong taon. Stella, maligayang bagong taon. Salamat, ikaw rin. Dr. Lin, alam kong mahilig magtapat ang mga kabataan ngayon na magtapat bago sila magsimulang mag-date at kung ano-ano pa. Pero bisperas ng bagong taon ngayon, maswerteng araw ito. Bakit hindi mo hayaang maging tagapag-ugnay ako? Hello. Hindi yan ang iniisip mo sa pagitan namin. Isa pa, nagka-cancer ako. Hindi ko nga alam kung gaano pa katagal-tatagal ang katawan na ito. Stella, hindi mo kailangang magdesisyon ngayon. Handa akong maghintay. Zack, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero sulit ba talaga ako? Stella, Sabi nila kung mangangarap ka sa ilalim ng paputok, matutupad ito. Kaya, ako, si Zack Fuller, iniaalay ko ang aking buhay kapalit ang iyong kalusugan at kapayapaan. Stella, bibigyan mo ba ako ng pagkakataon? Stella, sapat na ang iyong kasiyahan. Oras na para umuwi. Ginoong Hall, bakit ka nandito? Stella, umuwi ka sa akin. Ito ay cancer lamang sa tiyan. Kapag nakabalik na tayo sa John Burt, kukunin ko ang pinakamahuhusay na doktor para sa'yo. Huwag kang matakot, ha? Ginoong Hall, ngayon ka nagmamalasakit kay Stella, hindi ba't medyo huli na para dyan? Joseph, nagamot na ni Zack ang cancer ko. Talaga? Kung gayon. Pero, ayoko nang umuwi. Stella, ano ang sinasabi mo? Joseph, sa tingin ko dapat na tayong maghiwa. Stella, nagbibiro ka lang, di ba? Alam mo ba, kung gaano kahirap para sa akin na mahanap ka. Galit ka kay Lucy, di ba? Huwag kang mag-alala, nakahanap na ako ng pinakamahusay na doktor para sa kanya. Mula ngayon, walang sinuman ang makakagambala sa atin muli. Walang kinalaman dito si Lucy. Joseph, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko, ayoko na lang na mahalin ka pa. Ginoong Hall, ayaw sumama ni Stella sa'yo. Pipilitin mo ba talaga siya? Stella, mahal natin ang isa't isa sa loob ng 8 taon. Hindi ka pwedeng sumuko na lang ng ganito. Ikaw ang nagtanim ng mga ideyang ito sa isipan niya, di ba? Joseph Hall, makinig ka. Ang pagmamahala namin ni Stella ay hindi kasing marumi ng iniisip mo. Stella, malamig sa labas. Pumasok ka na. Stella! 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 Joseph, bitawan mo na. Oras na. Para tapusin na natin ito. Stella! Nimith Hall.
Hindi ko kayang gamutin ang sakit mo. Dapat kang maghanap ng ibang doktor. Stella! A-aligned. 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 Joseph, anong ginagawa mo? Ayokong may umistorbo sa atin. Gusto ko lang kausapin ka ng mag-isa. Hindi na kita mahal. Ano man ang gawin mo ay walang magbabago. Stella. Makinig ka. Tumingin ka sa akin. Nagkamali ako noon. Pinahirapan kita. Magtiwala ka sa akin. Mula ngayon, poprotektahan kita. Hindi ako naniniwala na nagbago ka. Huwag kang magsayang ng oras. Wala akong nararamdaman para kay Lucy. Pagkukonsensya lang yon. Kung ganoon, nang makipag-ugnayan ka kay Lucy, pagkukonsensya lang din ba iyon? Joseph, ano man ang nasa isip mo, tinanggap mo pa rin si Lucy. Kaya, marumi ka. Hindi ganoon. Stella, binigyan ako ng droga ni Lucy. Ayos ka lang ba? Stella, gusto mong tapusin ang relasyong ito. Hindi ko papayagan. Stella! Hindi mahalaga kung hindi mo ako patawarin. Pero nang marinig ni Freda ang tungkol sa pagkamatay mo, nawala siya sa kanyang sarili at nahulog sa hagdan. Nasa vegetative state na siya ngayon. Palagi kanyang itinuturing na sarili niyang anak. Balikan mo siya at tingnan. Okay. Stella, patawarin mo ako. Sa paggamit ng maruming paraan para ibalik ka. Freda, may sakit ang lolo ko. Alagaan mo muna siya. Stella, buhay ka nga, mabuti naman. Gusto ko sana kasama si Joseph na sunduin ka, pero nag-aalala si Joseph na baka magkasakit ako. Kaya, Stella, hindi mo ako pagagalitan, di ba? Pinapadala ko na ang mga gamit mo sa mga Sanders. Simula ngayon, hindi ka na welcome sa villa na ito. Joseph, May tao ba? Ilabas niyo siya. Joseph, hindi mo pwedeng gawin sa akin ito. Mauuna na ako sa taas. Stella, bakit kapag bumabalik ka, madali mong nababawi lahat ng pinaghirapan ko? Maghintay ka lang. Hindi ko ito palalampasin. Nasaan si Freda? Hindi ba sabi mo nagpapahinga siya sa bahay? Stella. Okay lang si Freda. Ginawa ko lang siyang dahilan. Para makauwi ka. Joseph, nagsinungaling ka sa akin. Stella, si Freda lang ba ang iniisip mo? Joseph, nababaliw ka na. Bitawan mo ako. Nababaliw na ako. Simula nang nagpanggap kang patay at iniwan mo, nababaliw na ako. Stella, bigyan mo ako ng isa pang anak. Para hindi na ako mag-alala. Naiiwan mo ako ulit. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Joseph, kung magpapatuloy ka sa ganito, tatawag ako sa pulis. Stella, hindi ako arestuhin ng pulis. Kasi mag-asawa tayo. Joseph, ikaw. Stella, siya. May nangyari ba sa kanya? Hindi, kailangan ko siyang hanapin.
Stella, hindi ko papayagan na umibig ka sa ibang lalaki. Hindi pwede. Hindi. Hindi. Stella. Simula ngayon, hindi ko hahayaang mawala ka sa paningin ko. Joseph. Wala kang hiya. Stella. Birthday mo bukas. Babalik ako para makisaya sa'yo. Bantayan niyo si Kenrest Hall. Yes, sir. Nagsimula na ang jewelry auction. CJ. Malapit na ako. Joseph, bumalik na si Stella. Bakit hindi mo pa rin ako pinapatawad? Alam mo ba, lumala na naman ang depression ko. Ang eksperto na nahanap ko ay si Air Jenkins. Saan galing? Ang resulta ng test na ito, Mula sa ospital ng kaibigan ko. Magaling niya akong inaalagaan. isang kaibigan. Lucy, naalala ko sabi mo, wala ka ng kaibigan simula nung nagkasakit ka. Kaya inalagaan kita. Anong nangyayari? Lucy, sana hindi ko malaman na nagsinungaling ka sa akin. Joseph, bakit tuwing bumabalik si Stella, hindi mo na ako pinapansin? Kayo na munang unahin. Nandito ako para kunin ang mga gamit na naiwan ko. Aalis na ako pag nakuha ko na. Lucy, bakit ka nandito? Sa totoo lang, Stella, hindi ka na dapat bumalik. Lucy, anong ginagawa mo? Stella, ang pag-ibig na hindi makakamtan ay dapat mamatay sa kanyang alaala. Ito ay cyanide. Nakakalason ito. Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita hahayaang mamatay ng masakit. Lucy, kumalma ka. Hindi ko na mahal si Joseph. Magdi-divorce na kami. Maghintay ka na lang ng kaunti pa. Maghintay. 3 taon akong naghintay pero wala pa rin ako sa puso niya. Kaya, Stella, para sa kaligayahan ko, mamatay ka ng payapa. Hindi. Nasaan si Kenrest Hall? Anong nangyari? Ginoong Joseph, si Emma Sanders. Sabi niya babalik siya para kunin ang mga gamit niya. Pero hindi pa siya bumababa hanggang ngayon. Joseph, para saan ang pagpunta niya? Hindi. Stella! Stella! Stella, okay ka lang ba? Tulala ka pa ba? Tumawag ng ambulansya.
Stella, kasalanan ko lahat. Hindi kita naprotektahan. Lucy. Gusto niyang kunin ang buhay ko. Hindi ganyan, Joseph. Hindi yan ang iniisip mo. Nagkasakit na naman ako. Umalis ka. Ang depresyon ay hindi gumagawa ng tao na mamamatay tao. Lucy, sinasabi ko sa'yo, kung may mangyari kay Stella, gagawin kong pagsisihan mong hindi ka nalang ipinanganak. At mag-aasam ka ng kamatayan. Joseph, hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Lahat ng ginawa ko ay dahil mahal na mahal kita. Lucy, hayaan mong sabihin ko sa'yo. Ang pinaka-pinagsisihan ko sa buhay ko ay ang pagligtas sa'yo. Noong araw na tumalon ka, Joseph, inisip ko noong una na may nararamdaman ka para sa akin. Pero sa huli, puro sa akin lang pala. Ginoong Hall, dumating na ang ambulansya. Stella, kasalanan ko lahat. Binigyan ko si Lucy ng pagkakataong saktan ka. Pero huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong mapaparusahan siya. Joseph, gusto ko lang sana takutin si Stella kahapon. Hindi ko naman talaga balak saktan siya. Pwede bang huwag mo akong isuplang sa pulis? Cyanide. 0.5 mg ang nakamamatay na dosis. May nag-check na ng syringe kahapon. Emma Sanders, ipapataw sa iyo ng batas ang parusa sa aking nanay. Joseph, hindi mo ito pwedeng gawin. May depresyon ako. Kung isusuplang mo ako sa pulis, magpapakamatay ako sa harap mo mismo. Nakakita na ako ng mga pasyenteng namatay dahil sa depresyon. Tahimik silang umalis ng walang ingay, hindi nila hinayaang may pumigil sa kanila. Bakit ito naging paraan para pagbantaan mo ako? Bago ka isuplong sa pulis, ipapacheck ko muna ang kalagayan ng isip. May tao ba? Ilabas niyo siya. Hindi. Joseph, hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Talaga ako. Bitawan mo ako. Ginoo, hindi ka maaaring pumasok. Papasukin mo ako. Joseph, nasaan si Stella? Saan mo siya itinago? Nilaso ni Lucy si Stella. Kinuha ko lang siya mula sa ospital. Kailangan niyang magpahinga. Joseph, napaka mapagpaimbabaw mo. Naimbestigahan ko na ang relasyon ninyo ni Lucy. Kung hindi dahil sa pagpapaubaya mo, hindi sana nasaktan si Stella. Alam ko. Kaya naman sinusubukan kong magbigay ng kabayaran kay Stella. Kabayaran? Ang tinatawag mong kabayaran ay ang pagkulong sa kanya sa marangyang kulungang ito, pagputol sa lahat ng kanyang pakikisalamuha at paghihintay sa iyong awa. Ayoko lang na iwan niya ako. Hayaan mong sabihin ko ito. Wala kang karapatang magpasya para sa kanya. Joseph, dahil wala ka nang pakialam sa dati nating nararamdaman, sumama ka sa akin. Sa impyerno. Ginoong Weber, hindi mo ba gusto ang mga shares ng Hall Group? Matutulungan kita. Zach, Stella, hindi kita maabot sa telepono. Kaya't naparito na lang ako para siguraduhing ligtas ka. Zach, nakita mo na si Stella, di ba? Oras na para umalis, tama? Aalis na ako. Pero isasama ko si Stella. Zach, ano nang pinagsasabi mo? Asawa ko si Stella.
Sino ka para isiping sasama siya sa'yo? Dahil mas mahal ko siya kaysa sa'yo, at mas matagal na. Joseph, nakalimutan mo na ba? Ang ipinangako mo sa akin noon? Naisulat ko lahat ng mga gawin niya. Hindi niya gusto ang maanghang na pagkain. Ang paborito niyang pagkain ay ang samosas mula sa tindahan ni Far. Akin na si Stella ngayon. Aalalagaan ko siya ng mabuti. Hindi mo na kailangang mag-alala. Ito ang ipinapangako mo, Joseph. Sana ito pa rin mo. Kung hindi, kukunin ko siya pabalik. Hindi ko sinira ang aking salita. May mga dahilan ako. Tama na, Joseph. Ayoko nang marinig ang anumang paliwanag mo. Zack, dalhin mo na ako. Stella! Bakit? Sinabi ko nang nagkamali ako. Bakit iwan mo pa rin ako? Ang sirang hindi na maaayos. Joseph, wag mo akong paggamitin ng pagkamuhis. Zack, tara na. Sige. Kamuhian mo ako. Stella. Mas gugustuhin ko pang kamuhian mo ako. Kaysa tratuhin mo akong hindi nakikita. Tulad ng ginagawa mo ngayon. Zack, ibaba mo ako sa hotel na iyan sa unahan. Gusto ko munang mapag-isa. Pero napakagabi na at mag-isa ka. Siguro. Zack, kailangan ko ng oras. Sige. Samahan na lang kita pataas. CJ, Stella. Ano pa ang kailangan kong gawin para makuha kang muli? Ginoong Hall, itigil mo na ang pag-inom. Nalaman ko na kung nasaan si Ginang Hall. Nasa Benetton Hotel siya. Wala siya sa Fuller Residence. May pag-asa pa ako kung gayon. Ikaw ba si Ginang Lin? May naghahanap sa iyo. si Zack kaya. Pare, bakit ka nakaluhod? Malakas ang snow. Maninigas ang mga tuhod mo. Gino. Nagkamali ako. Nagmamakaawa ako sa asawa ko para sa kapatawaran. Nagkamali. Huwag mong sabihing nagtaksil ka. May 80 milyong salita sa mundo. Pero walang sinasaktan tulad ng salitang pag-ibig. Pare, good luck. Binibini. Pakiusap sabihin mo sa kanya na ayoko na siyang makita pa. Hindi na niya kailangang sayangin ang kanyang pagsisikap. Joseph, pinatay mo ang ating anak. At ngayon nagpapakita ka ng pagmamalasakit. Para kanino yan? Ginang Lin, hindi umaalis ang lalaking iyon. Sinabi niya na, kahit ano pa ang mangyari, umaasa pa rin siyang makikipagkita ka sa kanya muli. Stella. Ganito mo na ba? Ako kamuhian? Hindi mo man lang.
Ako gustong makita. Stella, napatawad mo na ba ako? Joe, umuwi ka na. Sa pagitan natin, bukod sa ating legal na estado bilang mag-asawa, wala nang natitirang damdamin. Stella, mahabag ka naman sa akin. Patawarin mo ako, ha? Pakinggan mo ako. Kapag huminto na ang snow, magdidiborsyo na tayo. Stella, ayaw mo na. Talaga sa akin. Hello. County Clerk's Office. Gusto ko sanang mag-file ng divorce. Kahit ang pinakamatinding pag-ibig, ay minsan magiging malabo at mawawala. Joseph. Tapusin na natin. Ito dito. Siya na. Boss, tapos na. Ikaw. Sino ka? Bakit mo ako dinukot? Gising na siya. Sabihin mo kay Binibining Sanders. Lewis? Lucy, nababaliw ka na ba? Nakikipagtulungan ka sa isang tulad niya? Stella, mag-ingat ka sa iyong mga salita kapag kaharap ako. Ang Ginoong Weber ay ang pangalawang pinakamalaking shareholder ng whole group. Hindi ito kasing despektibo ng inaakala mo. Binibining Lin. Alam ng buong Junebird na mas mahal ni Joseph ang kanyang asawa kaysa sa kanyang buhay. Kaya naman, mayroon akong isang mapangahas na kahilingan. Ano ang ginagawa mo? Lewis, babalaan kita. Malapit na kaming magdiborsyo ni Joseph. Kung iniisip mong magagamit mo ako para takutin siya, hindi iyon gagana. Totoo ba yon? Ngunit sa aking nalalaman, hindi ito tugma sa iyong sinabi. Hindi na kailangang maging mahiyain, Binibining Lin. Mga shares ng whole group kumpara sa buhay ni Binibining Lin. Sa tingin ko, si Ginoong Hall ay magbibigay sa akin ng isang kasiya siyang sagot. Sa tingin ko hindi mo ako inanyayahan dito. Para lang sa kape. Sinabi ni Stella na, kapag huminto na ang snow, hihiwalayan niya ako. Sa wakas pumayag ka na napakawalan siya? Maniwala ka man o hindi. Hindi ko kailanman nilayon na saktan siya. Ang orasan ay maaaring bumalik sa simula. Ngunit ang damdamin ay hindi. Joseph. Noon nakala ko kaya mong alagaan ng mabuti si Stella. Ngunit napatunayan ng panahon na hindi ka ang tamang lalaki para sa kanya. Alam ko. Zack.
Hindi ko inasahan na makipaglaban ako ng patas sa'yo. Ngunit umaasa ako na. Kung si Stella ang pipiliin mo sa huli. Kung gayon, kahit ano pa ang mangyari. Hindi mo siya hahayaang masaktan. Makakaasa ka riyan. Dating asawa. Ano? Kasama mo si Stella. Lumang bodega sa kanlurang suburb. Joseph, huwag kang pupunta. Gusto nila. Huwag kang gagalaw. Huwag mo siyang hawakan. Kahit ano pa ang gusto mo. Lumang bodega sa kanlurang suburb. Naipadala ko na ang lokasyon sa mga pulis. Darating sila sa loob ng 30 minuto. Huli na iyon. Walang awa at malupit si Lewis. Nag-aalala ako na nasa panganib si Stella. Zack, manatili ka lang dyan. Larson, napakagabi na. Sa tingin mo darating pa ba si Joseph? Huwag kang mag-alala. Noong nagkunwari ang asawa niyang patay na, gusto pa niyang mamatay kasama nito, kaya siguradong darating siya. Ang boss lang ang hiningi niya ng mag-isa. Hindi kami nagdala ng armas. Hindi pa rin yan pwede. Ikaw. Nakakalito ang mga kalsada sa kanlurang suburb. Kung walang gagabay sa mga pulis, malamang hindi nila mahahanap ang lugar. Ako ang target nila. Huwag kang mag-alala. Siguradong mailalabas ko si Stella ng ligtas. Mag-ingat ka. Nandito ka, Joseph. Nasaan si Stella? And Weber. Ang mga sama ng loob natin ay hindi kaugnay ni Stella. Kung may problema ka, harapin mo ako. Masyadong marami ang tao sa kumpanya. Kaya wala akong nagawa kundi tawagin ka rito. Ang lolo ko ang nagtayo ng hall group ng mag-isa. Nang makuha ko na ito, marami na itong nalulugi. And Weber. Alam mo naman na. Pinaghirapan ko ng mabuti ang pagbuhay muli sa hall group. Siyempre, alam ko yan. Gusto ko lang pag-aanin ang iyong pasanin. Kapag pinirmahan mo ito, malaya ka na. Pwede ko itong pirmahan. Ngunit dapat kong tiyakin ang kaligtasan ng aking asawa. Walang problema. Stella! Joseph, matagal na tayong hindi nagkita. Lucy! Ikaw pala. Bakit? Nakakagulat ba ang pagkakita mo sa akin dito, hindi ba? Pagkatapos ng lahat, sa isip dapat nasa istasyon na ako ng pulis ngayon. Halos mapatay mo si Stella. Ang pagpapadala sa iyo sa pulis ay pinakamahabaging parusa na. Pagpapadala sa akin sa pulis ay mahabagin. Joseph, alam mo bang ang tangkang pagpatay ay pwedeng magdulot ng panghabang buhay na pagkakut? Kung gayon, kayong dalawa ni Lewis ay walang awang kriminal. Ayokong makulong. Ano ang mali kong nagawa? Kung hindi mo ako binigyan ng pag-asa noon, hindi ba ako magiging ganito ngayon? Lucy, tigilan mo na ang pagiging matigas ang ulo at nalilit. Alam mo kung gaano kahalaga ang hall group kay Joe. Isipin mo na lang kung paano kanya isinuko minsan para sa akin. Bitawan mo na. Isinuko ka niya para sa akin. Hindi mo naman talaga inaakala na mahal niya ako, hindi ba?
Si Joseph ay may nakababatang kapatid na. Noong 18 taong gulang siya, nagkaroon ng depresyon, dahil hindi napagbigyan ang kanyang pagmamahal. Sa huli, tumalon siya sa dagat at namatay. Ang kapatid na sinasabi ni Lucy. Joseph. Hindi ba sinabi mo na nagpunta sa ibang bansa ang kapatid mo para mag-aral? Masyado kayong malapit ng kapatid ko. Hindi ko sinabi sa'yo dahil ayokong malungkot ka. Kaya naman pala, ito ang dahilan kung bakit sensitibo si Joseph tungkol sa depresyon. Nagpanggap ako ng depresyon. Dahil gusto kong ang pagsisisi ni Joseph ay maging pag-ibig para sa akin. Ngunit gumamit ako ng maraming paraan. At sinubukan ng husto. At sa kabila nito, mahal ka pa rin niya. Nagpanggap. Ang iyong depresyon ay peke, Hindi mo na ba ito hinala dati? kaya yun pala ang nangyari. Dapat mas nauna ko nang napagtanto. Sa tuwing masama ang iyong pakiramdam. Iyon ay noong maganda ang pakikitungo ko kay Stella. Kasalanan ko. Stella. Pasensya na. Ang iyong mga paghingi ng tawad ay pwedeng maghintay hanggang sa makalabas tayo. Kagiliw-giliw. Napakagiliw-giliw. Joseph. Nakita mo na si Stella. Hindi ba dapat? Pirmahan mo na ito ngayon? Joe, wag mo itong pirmahan. Ayokong isuko mo ang lahat para sa akin. Huwag kang gagalaw. Joseph. Ang iyong babae ay napakaabala. Kung hindi ka agad magdedesisyon, baka hindi mailigtas ang kanyang buhay. Joe, Stella, huwag kang mag-alala. Para sa akin, mas mahalaga ka pa sa hall group. Pirmahan ko na. Ibibigay ko sa iyo ang hall group. Ngunit may isang kondisyon. Dapat mong garantiya ang kaligtasan ni Stella. Sige. Tapos na. Maaari mo na ba kaming palayain ngayon? Mr. Weber. Nakalimutan mo na ba ang ipinangako mo sa akin? Ito ay bagong pampamanhid. Tumatagal ito ng mga 4 na oras. Mag-ingat ka. Huwag kang pumatay ng tao dahil sa iyong mga laro. Tara na. Lima Sanders, mayroon pa ba kayong kailangan sa amin? Huwag hawakan si Stella. Huwag gumalaw. Hindi ko inaasahan na isusuko ni Joseph ang whole group para sa iyo. Dahil ganoon na nga. Tingnan natin kung gaano kanya kamahal. Masipag kayong lahat ngayong araw, ang babaeng ito. Ang inyong gantimpala. Huwag gumalaw. Tingnan natin. bitawan mo ako. Joseph, nakakaramdam ka ba ng kawalan ng pag-asa habang pinapanood ang babaeng mahal mo? Na mapahiya sa harap. Pakawalan mo si Stella. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang nagpabaya sa'yo. Kung pakakawalan ko siya, sino ang pakakawalan ako? Joseph, nasa impyerno na ako. Gusto kong makasama kayong lahat doon. Darating na ang pulis anumang oras. Nasaan si Stella? Anong ginawa mo sa kanya? Nasa loob silang lahat. Pulis. Ang pagdukot na ito ay binalak ng babaeng si Lucy na nasa loob. Na-manipulate lang ako. Papasukin niyo ako. G. Fuller, nasa loob pa rin ng mga bihag. Huwag kang padalos-dalos. Tinawagan nila ang pulis. Paano mo yan nagawa? Nandito na ang mga pulis, tapos na.
Anong gagawin natin? Ayokong makulong. Nagtatanong ka pa kung ano nang gagawin. Takbo! Hindi, sabi mo tutulungan mo ako. Joe, Sinira niyo ang buhay ko. Huwag kayong umasang makakatakas ng walang gallows. Lucy, tapos ka na bang maging Tumahimik ka. Alam mo ba, minsan talaga inggit na inggit ako sa iyo. Dahil walang kahirap-hirap mong nakuha ang lahat ng gusto ko. Sapat na. Lucy, pagod na ako sa ng sino ang mas miserable na laro. Nakita mo lang ang karangyaan sa buhay ko. Ngunit naramdaman mo ba ang aking sakit? Huwag kang lumiko sa maling landas. Kung hindi ako makasama ang mahal ko. Ano ang kaibahan nito sa pagkamatay? Lucy, kalma ka. Huwag kang gumawa ng bagay na pagsisisihan mo. Kapag nakalabas na tayo, hihingi ako sa pulis na ipakita sa iyo ang haba. Huli na, Joseph. Hindi na ako makakabalik. MS, Sanders, makinig ka ng mabuti. Napalibutan na namin ang lugar. Sumuko na sa paglaban. Makiisa para sa mahabaging hatol. Joseph. Bawat hakbang na ginawa ko para mapunta sa Holbrook, bawat isang hakbang, ay para lang mapalapit ako sa iyo. Ngunit sa huli, hindi ko pa rin nakuha ang iyong pagmamahal. Pagod na ako. Dahil hindi tayo pwedeng magbahagi ng kama habang buhay. Kung gayon, magbahagi na tayo ng puntod sa kamatayan. Hindi. Kumuha ka ng tubig. Stella, Joseph, kailangan ninyong dalawa na magtiis. Joe, sa tingin mo makakalabas ba tayo ng buhay? Makakalabas tayo. Huwag kang mag-alala. Joe, ano ang problema? Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Masyadong makitid ang butas. Ikaw na muna ang dumaan. Sige na, Hindi. Magkasama tayo. makinig ka sa akin. Kung isa lang sa atin ang makakalabas ng buhay. Stella, gusto kong ikaw iyon. Sige na, Hindi. bilisan mo. Sige na. Stella, okay ka lang ba? Zach, tulungan mo si Joe. Nasa loob pa siya. Huwag kang mag-alala. Natawagan ko na ang pulis. Ayos lang siya. Freda, ano ba talagang nangyari kay Joseph? Bakit niya ako iniiwasan? Simula noong umalis siya sa ospital. Paumanhin, Stella. Hindi na talaga kita kayang bigyan ng kaligayahan. Multiple organ failure. Doktor, napagkamalan po ba itong resulta ng test? G-Hall. Dapat ninyong pagkatiwalaan ang aming ospital. Tumpak po ang mga resulta ng test. Narinig ko sa pulis na, bago ka dalhin sa ospital. Nabigyan ka ng anesthesia. Sa tingin ko, malamang hindi yun anesthetic.
Malamang isang uri ito ng Neretopsen. Gaano pa katagal ang natitira sa akin? Mga kalahating buwan. Mabangis talaga ang tadhana. Stella. Marahil ito ang parusa sa paraan ng pananakit ko sa iyo noon. Ayan, Hall. Hiniling po ni Hall na sabihin ko sa inyo na humihingi siya ng paumanhin sa lahat. Umaasa po siyang magiging masaya ka. Paano ako magiging masaya kung wala siya? Freda, nagmamakaawa ako sa iyo. Pakiusap, hayaan mo akong makita siya minsan. Ayan, Hall. Hindi po sa ayaw kong papasukin ka. Pero, hindi ko rin po alam kung nasaan si Hall. Talaga? Kung ganoon nga, pakisabi na lang kay Joseph ito. Kung tatanggi pa rin siyang makipagkita sa akin, 3 araw mula ngayon, aalis ako kasama si Zack para magbigay ng suportang medikal sa Hilagang Kanluran. Zack, salamat sa pakikipagkunwaring kasama ko. Stella, hindi mo na kailangang maging masyadong magalang. Matagal ko na dapat inaasahan ng ganitong resulta. Nakikita ko sa mga mata mo na mahal mo pa rin siya. Magandang araw mga pasahero. Malapit nang lumipad ang flight mula Johnbert patungong Tergon. Mangyaring magtungo na sa boarding area sa lalong madaling panahon. Nakasakay na si Stella. CJ. Mataas ang sinag ng buwan sa terasa. Naway mamulaklak. Magpakailanman ang aking rosas. Stella. Sana'y makahanap ka ng kaligayahan. Kung ako ba ang nagbigay ng kaligayahang iyon? Hindi na mahalaga. Stella, maaaring may dahilan si Joseph. Stella, tila hindi naman nais ni Joseph na hindi pumunta. Hindi niya magawa. Paano nangyari ito? Hindi. Kailangan ko siyang hanapin. Stella, hindi ba't umalis ka kasama si Zack? Bakit ka? Joseph. Gaano katagal mo pa itong itatago sa akin? Nalaman mo na ang lahat. Stella. Paumanhin. Lubos akong humihingi ng paumanhin na. Baka hindi ako makasama mo hanggang sa huli. Joe. Hindi ba't hiniling mo sa akin na patawarin ka? Hindi pa kita napapatawad. Hindi mo ako pwedeng iwan. Huwag kang malungkot. Nararapat lang sa akin ang nangyari. Stella, pwede mo ba akong patugtugin ng isa pang kanta tungkol sa tagsibong?
Joe. Bakit? Bakit tagsibol? Dahil ang tagsibol ay hindi namamatay. At mananatili ako magpakailanman sa iyong tabi. Sa ibang paraan,